Nasa linya po natin ang ating susunod na makakapanayam, ang House Impeachment Advisor at isa rin po sa mga tumatayong tagapagsalita nila. Wala pong iba kundi si dating Congressman Robert Ace Barbers. Magandang umaga po sir and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Good morning po. Magandang umaga Isa and Nympha at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Sir, handang-handa na ba kayo para sa impeachment trial bukas? Handang-handa na. Handang-handa na ang prosecution panel. In fact, kung susumahin natin na Isa and Nympha, siguro simula pa nung Committee on Justice Clarificatory Hearings, talaga nakapaghanda na no, ang ating mga prosecutors. At ito naman ay natulungan din at naalalayan din ng ating mga private prosecutors. Kaya masasabi ko, handang-handa na. Ano pong expectation, Congressman, ng prosecution panel? Bukas na day 1, naasahan ho ba ninyo? Gusto ba ninyo na nandun ang Vice President? Well, naimbitahan no sa order ng ating Senado, kailangan umattend ang ating Vice Presidente dito sa napaka-importanting trial no na day 1 ika nga. But we expect that sa first day bukas no ito ay magiging panahon para i-resolve no yung mga procedural issues and motions na nilatag during the pre-trial conference. Opo. Pero you prefer po na nandun ang Vice President? Well, kung ako ang tatanungin, talagang mas mahalaga na nandoon siya nang sa ganun ay ipakita niya na siya ay rumerespeto sa ating rule of law. Siya ay handa sumuporta, ipakita ang kanyang paniniwala sa issue ng accountability at of course pagrespeto sa impeachment court na binubuo ng ating mga senador. Opo. Sir, kanina po nakausap namin si Senate President Sherwin Gatchalian and yun nga po kasi before nabanggit niya na posibleng umabot ng 7 to 8 months yung impeachment trial laban po sa Vice Presidente. Pero kanina po ang panawagan niya sa House Prosecution team or kahit sa defense team, bawasan yung mga testigo, bawasan din yung mga trial dates para mas mapaikli po yung panahon ng paglilitis sa Vice Presidente. Kayo ho ba sa House Prosecution Team sasang-ayon po dito? Well, una, yung dates na sinabi at yung number of months na para matapos itong paglilitis ay isang estimate, no? Base dun sa number of evidence, number of trial days, at saka yung number of witnesses na ipipresenta o ilalatag ng dalawang panig. So, sa aking paniwala, hindi naman siguro kailangan ang lahat po ng yan ay maipresenta o mailatag dahil may mga articles naman na naka-schedule na sa huli na tatalakayin na kung saan karamihan ng ating mga ebidensya at mga witnesses ay nakalatag. No? If the prosecution team believes na sufficient na ang kanilang nailatag na ebidensya at nasuri na itong mabuti ng ating impeachment court at na-counteran din ito ng ating depensa o yung panig ng depensa, sa akin palagay, siguro magkakaroon ng kasunduan na umiksi no, itong trial na ito. Apo. Isang issue pa po, sir, yung pong sa selyadong BIR box. Kasi kahapon po may statement si Senator Panfilo Lacson na napagkasunduan umano sa kanilang caucus na isauli sa House Prosecution Team itong BIR box na to na naglalaman nga po ng tax records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Nakarating na ho ba ito sa itong information na to sa House Prosecution Panel at papaano po ninyo ito tatanggapin? Kumbaga, hindi ba kayo manghihinayang kung sakasakaling hindi ito mapipresent sa impeachment trial? Well, tayo susunod no sa order ng impeachment court. Yan ang isang paraan para ipakita na ang buong prosecution panel ay rumerespeto sa mga orders at mga utos ng ating impeachment court. Darating ang panahon na ipipresenta po ulit ito dahil naniniwala ang prosecution team na very relevant at very material itong ebidensyang ito sa punto na kung saan ay tatalakayin na yung Article 3, yung unexplained wealth at dito naglalaman ang box na ito ng mga ebidensya na maaaring magpatunay doon sa allegation ng prosecution
at maaari din naman mag-counter dun sa panig naman ng depensa. Ang ibig pong sabihin, this evidence, this piece of evidence will work both ways, no, kapag ito ay ginamit during the trial, dahil parehas naman pong common evidence ito ng dalawang panig. So siguro at the appropriate time, isusulong ulit ito ng prosecution na bago i-admit ito ng ating impeachment court. So hindi po ito itinuturing na maagang setback ng prosecution panel yung pagpapabalik sa kamera sa prosecution po noong BIR box? Ay naku, hindi, dahil ang importante ay mailatag po yung ibang mga ebidensya, no. Etong sa BIR box na to ay temporary, kumbaga for lack of a better word, siguro temporary setback, dahil hindi pa naman ito yung appropriate time, but in the appropriate time, I'm sure, no, isusulong ulit ito ng ating korte. And of course, yung senator judges naman natin, kailangan makita yung materiality o yung relevance nitong ebidensyang ito, dahil it will give a picture, no, a full picture nung financial records na isinasama dito sa articles of impeachment. Or kasi naalala ko po doon sa confirmation hearing, 'di ba, doon po sa Kamara, ang pinoint out doon, dalawa lang yung pwedeng maging paraan para mabuksan yung tax records. Yung isa in aid of legislation, Yung isa, executive session. And then in aid of legislation, at yung isa, permiso ng presidente. So, pwede na hubang malaman kung kasama sa plano ngayon ng prosecution panel yung hingin na ang permiso ng presidente para pumabuksan ang tax records ng vice president? Well, sa puntong yan na Isa and Nimpa, no, pag-uusapan yan, I'm sure, ng ating legal team, no, sa prosecution, at I'm sure they will come up with a decision soon, no, kapag ito'y napag-usapan na. In the meantime, wala pa pong napapag-usapan because ngayon lang po lumabas yan, and I am certain that at the appropriate time, again, ipapag-usapan at didesisyonan po yan. And kasi kung halimbawa na bigyan ng permiso o kung hingin ng permiso ng presidente at bigyan naman niya ng permiso, pwede kasi bigyan ng iba-ibang kahulugan yun eh. Ibig sabihin, talaga, kita nyo, gustong-gusto talaga ng presidente na ma-impeach ang vice president. Hindi talaga siya hands-off. Oo. Well, alam mo, para sa akin, ang pinaka-importante ay madinig ng ating mga kababayan ang ebidensya. No, yung political speculations o yung political angle tungkol dito sa trial na ito, dapat isang tabi muna natin. Tingnan natin kung ano ba yung ebidensyang ilalatag ng dalawang panig. Para lumabas ang katotohanan. I'm sure lahat naman po tayo mga Pilipino nag-anticipate dahil matagal na nga nating hinihintay ito. Gusto natin talaga malaman ang punot dulo at ang katotohanan sa likod nitong usapin ng impeachment na ito. At saka kung titingnan po sa isang banda, magiging challenge, hindi ba, sa panig ng Vice President na, sabi nyo, wala kayong tinatago, gusto nyo ilabas ang lahat. So, bakit nila kukontrahin yung paglalabas noong, kung ano man nilalaman ng kahon? Hindi dapat matakot sa ebidensya eh. If it supports the prosecution's case, no, then this piece of evidence must be considered o tanggapin dapat ito ng korte. Wala sa aking pagkakalam, ang defense panel din ay tinanggap din po ito bilang isang kanilang ebidensya naman, no, to counter the prosecution's allegation. So common evidence ito at darating ang tamang panahon na papayagan sana ng ating korte ang pagpresenta nitong ebidensyang ito. In the meantime, nirerespeto natin ang desisyon ng impeachment court na ibalik ito sa House of Representatives dahil hindi sila ang repository or yung taguan nitong mga ganitong klaseng mahalagang dokumento. Opo. Sir, meron pa ba kayong inaasahan na any delay or pagkaantala po sa impeachment trial? Kaya ako naman po ito natanong kasi alam naman po natin nga na nasampahan na po ng plunder charges si Senator Rodante Marcoleta, and may mga
ugong-ugong na may possibility na this week na darating lalabas yung warrant of arrest po laban sa kanya. So ano po, napaghahandaan din po ba ito ng House Prosecution Team, sir? Yes, oo, pinaghahandaan din po yan. No? Ang importante ay bukas at itong linggong ito na darating ay linggo ng paglalabas ng ebidensya o paglalatag ng ebidensya. So regardless of the number of the senators present, basta nakakonvene itong korte, ay tuloy-tuloy ang gagawin ng prosecution panel to present the evidence nang sa ganun ito'y madinig ng ating mga kababayan. Opo. And then Congressman, kasi halimbawa po makulong si Senator Marcoleta, kaya naman natin pinag-uusapan ito kasi nakita natin yung kinasuhan ng plunder si Senator Jingo Estrada. So merong nasundan na kaagad ng warrant of arrest. So in case po may makulong at madagdagan pa yung makukulong and then nagtatago si Senator De La Rosa, kailan po dadating yung punto na pagtatalunan o hingi po ng clarification ng prosecution sa kung ano ang magiging basihan ng pagkuha ng bilang ng boto pagka po paggagawad na ng hatol? Well, when the issue of the voting threshold becomes ripe or maging hinug na, ripe for adjudication, that's the only time na ito po'y ilalabas, pag-uusapan. Dahil sa punto ngayon na umpisa ng ating paglilitis, dapat pakita muna yung mga ebidensya ng bawat kampo at pag dumating na sa punto na sila'y pagbobotohan ang kanilang desisyon, that's probably the appropriate time o yung perfect timing na ipresenta ito at ito ay desisyonan ng appropriate courts. Kumbaga idaos muna natin itong paglilitis. Pagtapos na ito, pag malapit na yung paggagawad ng hatol, doon na natin pag-usapan kung ano bang basis ng pag-convict kung 22 senators o 24. Yeah, dahil nasa mandato ng Senado na convened as an impeachment court ay ipagpatuloy ang paglilitis. Sa paglilitis dapat magpakita ng ebidensya, magpakita rin ng counter evidence ang dalawang panig. So ito po yung sinasabing paglilitis o trial at nandito pinapakita ang sinasabi po nating due process or respect for our laws. Kaya napakahalaga, no? At the appropriate time, pagka dumating na doon sa punto na sila ay magbobotohan, siguro when both panels believe na ripe for adjudication itong usaping ito sa voting threshold, then yan na ang aksyon na hihingiin ng ating bawat panig dito sa usapin ng impeachment na ito. Last question na lang din po, sir. Pagdating po sa presiding officer, kayo ho ba, mas prefer nyo po ba na si Senate President Sherwin Gatchalian na lang yung presiding officer? Kasi lumulutang din po yung pangalan ni Senator Francis Escudero na kung matatandaan po ninyo, nung siya po yung Senate President, dun ni-remand, di ba, yung articles of impeachment before laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya may mga nag-aalangan po na baka pag siya nandyan, baka i-delay o hindi maging forthwith, di ba? May mga ganong apprehensions at criticisms. Wala pa man. Hindi natin maalis sa ating mga kababayan na ganon mag-isip, no? What is important ay napagkasunduan ng mayorya ng ating Senado na si Senate President Senator Win Gatchalian ang magpe-preside. Now, dun sa kanilang provision ng kanilang rules, nagsasabi naman doon na maaari sila magpalit at any given time kung hindi ako nagkakamali. So I guess the presiding officer, election of a presiding officer is now more flexible na katanggap-tanggap sa mayorya ng members ng Senate. So, yun ang I have no question nor doubts that Senator Sherwin will be able to do its job, no? Ganun din naman kay Senator Cheese. So, whoever is decided ng mayorya ng Senado, re-respetuhin po ng prosecution panel yan. Last na talaga. May mensahe po ba kayo kay Vice President Sara Duterte na siya pong respondent nga at lilitisin sa Senate Impeachment Court? Well, ito ngayon ang pagkakataon, no, na patunayan na lahat ng base sa kanilang mga
allegations na ito ay isang politically motivated activity or ito ay isang haka-haka o gawa-gawa lamang, fabricated daw po ang lahat. This is the perfect opportunity na ma-disprove lahat po yan, no? At ipakita sa taong bayan na una, tayo ay rumerespeto sa sinasabi nating rule of law dahil tayo po ay magpapasailalim, no, sa isang paglilitis. Number two, because they claim that she was falsely accused, then this is the perfect time para patunayan na mali ang kanilang mga aligasyon dahil ito yung aking ebidensyang ipapakita. Number three, ito ay isang pagpapakita rin ng pagsasubmit, no, o pag-surrender sa isang mekanismo ng accountability na sinasabi sa ating saligang batas. So these are all the things that I think the Vice President should consider, no. Ito ho yung pagkakataon na tayo'y makasagot, no, gaya ng inyong sinasabi nun. At the proper time, at the proper forum, sasagutin ko lahat yan, and this is the perfect time and forum. Ayan. With that po, maraming pong salamat sa inyo pong laging panahon sa amin dito sa Super Radio DCWB. Ingat po palagi, sir. Thank you, Isa and Nimpa. More power sa inyo. Maraming pong salamat. Yan po si House Impeachment Advisor and Spokesperson dating Congressman Robert Ace Barbers.